ESAT Consolidation 2025-2028. So, tuturuan ko naman kayo kung paano ngayon mag-consolidate ng ESAT. So, first, kailangan muna natin i-download yung file mula sa multi-year PMS. Then, pag na-download na natin yung file, so, eto na yun kapag na-download na natin siya. So, meron naman ditong step-by-step instructions, pero syempre, maganda pa rin yung meron tayong sinusundan. So, ito yung ESAT Consolidation Tool, and then ito naman yung ESAT for Teachers. So, dito sa ESAT Consolidation Tool, bago ka mag-start, so dapat mo munang i-right-click, Properties, then Unblock, Apply, okay. Then after that, kapag nagawa mo na yon, huwag mo rin munang bubuksan. Magkikreate ka naman ngayon ng folder na kung saan ilalagay mo itong ESAT Consolidation Tool at isa pa ulit folder kung saan ilalagay mo naman yung ESAT na mga teachers nyo. So, meron na rin ako nagawa niyan. So, eto na yun, ESAT sample. So, dito, eto na yung ESAT for teachers. So, ayan na siya. Then, eto na rin yung ESAT Consolidation Tool. So, dito, bago mo siya gawin, so kailangan mo munang i-check yung file ng mga teachers. So, dito sa ESAT teachers, so nakita mo naman kanina, di ba? Ito yung file nung ESAT for teachers. Dito, babaguhin mo lang yung file name, gagawin mo siyang ESAT 2025 to 2026, then pangalan na ng teacher. So, De La Cruz, Cherry, and A. So, sample lang yan ha. So, dapat po, hindi yung original file name yung gagamitin ninyo. Kasi hindi binabasa nung ESAT Consolidation Tool yung merong bracket na ganito. So, dapat wala siyang bracket. So, ganyan lang siya. Diretso lang. So, pag nagawa na natin yan, lahat ng files ng teachers pare-pareho. So, ayan, pare-pareho na siya. Then, saka natin ngayon i-open si ESAT Consolidation Tool. So, dapat din, nagawa ng mga teachers yung ESAT nila hanggang doon sa IDP. Kasi kung hindi nila nagawa hanggang IDP, hindi rin siya babasahin ng ESAT Consolidation. So, open na natin si ESAT Consolidation. So, check ko muna si Properties. Okay, naka-unblock. So, open na natin siya. So, pagka-open mo, so, enable content ka lang, and then, punta ka muna dito sa certificate. So, pagdating dito sa certificate, kailangan mo tong sagutan lahat nung naka-red. So, nakita mo, pag nasagutan mo na, nailagay mo na yung hinihingi ng mga naka-red, nagiging black na siya. So, sagutan muna natin siya ha. Then, dito, yung pangalan nung signatories nung pipirma ng certificate of completion natin. So, sabi niya dyan, pwede siyang si ICT coordinator, school head, or focal person in charge of ESAT. So, ako ay ICT coordinator. So, yan. So, once na nagawa mo na yan, insert ka naman ngayon ng this device, picture. So, ano yung picture na i-insert natin? So, syempre yung picture na i-insert natin is yung signature. So, ayan, signature natin. So, remove background, mark areas to keep, then, yan. Then, keep changes. Tapos, lita mo lang siya para ma-fit mo doon sa, yan. Then, kapag okay ka na dyan, meron ka na lahat na fill out dyan, balik ka na dito sa home. So, pagdating dito sa home, sagutan mo na tong school. San Roque 2 Elementary School. Then, sagutan mo yung school ID. Then, after that, so, pwede mo naman siyang i-single Excel file, pero ako kasi mas gusto ko na naka-individual PDF para pag binigay ko sa mga teachers, isa-isa na yung bigay ko. Kasi marami kami sa school eh. Kaya isa-isa ko na siyang ibibigay sa kanila. Unlike kung naka-single file ng Excel, isang buong Excel yon na mada-download mo. 'Di ba? Lahat ng names nila na andon. Then, pag nagawa mo na siya lahat, saka ka ngayon magko-consolidate. So, consolidate ESAT.
So, siyempre, dun sa file na ginawa mo, nandun din yung mga ESAT teachers, di ba? So, yan na yun. Then, click OK. Tapos, this will read ESAT files that contains a specified school ID in the selected folder and then summarize information. Ensure that the prescribed ESAT template was used. So, click OK mo lang siya. So, yan na. Consolidation progress. So, 4% complete. Wait mo lang po siya na matapos. Yan. So, wait natin. Saglit lang naman po yan. So, ang gamit kong laptop is yung laptop lang din na issue ni DepEd. Carry naman siya. Yan. So, check natin. 42%. 46. Wait lang po natin ha. 50%. 54. Madami kasi kaming teachers. So, we are 27 in our room. In our school pala. All right, 77%, 81%, 85%. Kung halimbawa may na-encounter kayo na runtime error, i-endbag nyo lang siya. Then, close nyo lang yan. Don't save. So, eto na siya lahat, di ba? So, 24. So, 24. So, check natin ha. So, dito sa ESAT sample, we have 26 teachers. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang teacher na hindi binasa. Kasi yung na upload lang natin is 24. So, check natin kung sino yun. So, huminto tayo kay Tobias, di ba? So, huminto tayo kay Tobias dito. So, ibig sabihin, etong dalawang to is hindi nabasa. So, I think eto ulit po yun. So, delete ko lang po ito kasi then, iraran ko ulit siya. Consolidate ESAT, tapos yun. Then, okay. And okay. So, kaya dapat po yung file nyo ng ESAT is naka-alphabetically arranged. So, dapat pare-pareho kayo ng file name. So, kung kinakailangan mong i-rename yon as ICT coordinator, i-rename mo siya isa-isa. So, para mawala yung error. So, tinanggal lang muna natin yung isang pangalan ng teacher. Tapos, ipapaulit natin yun sa teacher. So, hanggat pwede mo naman siyang i-run ng i-run anytime. Diba, natapos niya na yung ESAT niya, napalitan niya na ulit yung ESAT niya, pwede mo na ulit siyang i-run ulit. So, nakita niyo naman kanina, di ba, hindi na ako nag-open ulit ng panibagong file. Ito na ring file na to yung ginamit ko. Ni-run ko na lang ulit siya. So, 60%. Ayan. 80% complete. So, check lang natin. So, sana wala na siyang error. So, mamaya ipapaliwanag ko rin sa inyo yung ibang error. So, inuna lang natin yun kasi merong mga hindi na-upload. Yan. So, 100% na siya. So, pag 100% na siya, so, tatanungin ka niya, ESAT consolidation complete, list of files read and status can be found in worksheet. Do you want to proceed to generate certificate? Yes. So, magge-generate naman siya ngayon ng certificate. So, yung certificate, doon din sa file ng na kinreate natin, sa folder na kinreate natin, doon din siya papasok. So, click OK lang natin. So, check natin yung certificate. Ayan. So, ito na yung ESAT certificate. So, kunin natin yung pangalan ko na lang. Ayan. So, ayan na yung certificate. So, naandyan na siya. Ayan, may pirma mo na rin, di ba?
So, pwede mo na siyang i-release sa mga teachers nyo. Then, balik tayo dito sa consolidation. So, ito makikita mo, skip is at not complete kasi hindi niya nasagutan yung IDP. Tapos, so nakita mo rin na wala na yung name ng isang teacher kasi mali yung file na ginamit niya. Kaya, ipapaulit na lang natin yun sa kanya. So, once na tapos ka na, so file, save as, then, syempre, hindi na yan yung gagamitin mo. So, ISAT, consolidation, then school name mo. Abbreviation lang. Tapos, okay na. Then, pwede mo na siyang i-close.